Okay, tara na't hamayin natin ang mga unang pasabog sa El Filibusterismo ni Jose Rizal. Dito, ating aalamin kung ano ba talaga yung mga nagbabagang alitan na nagsilbing mitsa para sa lahat ng mga mangyayari sa buong nobela. Ang sentro ng simula natin ay itong Vapor Tabo, isang sasakyang dagat na bumibiyahe sa Ilog Pasig. Pero alam nyo, hindi lang ito basta vapor. Ito yung perpektong salamin ng lipunan noong panahong yun. Mabagal ang usad, hati-hati ang mga tao at punong-puno ng tensyon. So, unang-una, silipin natin kung paano ipinapakita ng bapor na to yung malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa itaas na palapag o sa kubyerta, andun yung mga bigatin, di ba? Mga praile, mga opisyal, mayayaman. Komportable sila. Nagkakape, nag-uusap tungkol sa mga problema ng bayan na parang alam na alam nila ang solusyon. Pero sa ibaba, nako, ibang-iba ang eksena. Siksikan ng mga estudyante, mga ordinaryong mamamayan, at syempre, iba rin ang takbo ng usapan nila. At dahil nga sa pagkakahating yan, dito na umuusbong yung matinding debate. Paano nga ba aangat ang Pilipinas? Dito na ngayon magbabanggaan ng dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda, nandiyan yung mga kabataan, yung mga idealistang estudyante tulad ni Basilio at Isagani. Ang pangarap nila, simple lang naman, magtayo ng isang akademya para matuto ng Espanyol ang mga Pilipino. Kasi para sa kanila, edukasyon ang susi. Yun yung mapayapang baraan para sa pagbabago. Kaso, itong pag-asang ito biglang hinamon ng isang misteryosong mag-aalahas, si Simon. Minamalit niya yung mga Pilipino. Sabi niya, bakit tubig lang ang iniinom nyo? At dito, bumanat si Isagani ng isang napakalakas na linya. Ang sinasabi niya talaga dito, huwag niyong maliitin ang bayan dahil parang tubig lang yan, kalmado sa una, pero pag pinainit mo, nagiging isang malakas na puwersa na kayang wasakin ng lahat, isang babala. Kaya dito na lumilinaw yung pinakatanong, di ba? Saan ba tayo pupunta? Sa reforma ba na dala ng edukasyon at pag-asa gaya ng gusto ng mga kabataan? O sa marahas na revolusyon na parang yon ang gustong mangyari ni Simon? Para mas malalim nating maintindihan kung saan nanggagaling ang galit, kailangan nating tingnan yung mga personal na sugat, yung mga taong direktang sinaktan ng sistema. Isang halimbawa ay si Basilio. Sa labas, napakagaling niyang estudyante ng medisina, pero sa loob, grabe yung bigat na dinadala niya. Yung alaala ng kanyang ina, si Sisa na nabaliw at namatay, at yung misteryo sa gubat na nangyari 13 taon na ang nakalipas, lahat yun bit-bit niya pa rin. At kung gusto nyo ng textbook example ng inhustisya, nako, tingnan nyo ang kwento ni Cabezang Tales. Sobrang sakit. Isipin mo, nagsimula siya bilang isang masipag na magsasaka. Sarili niyang pawis ang puhunan para linisin yung lupa. Tapos biglang inangkin ng mga praile, tinaasan ng buwis taon-taon. Lumaban siya sa korte, naubos lahat ng ipon niya. Nadukot pa ng tulisan, at para lang matubos siya, yung anak niyang si Julie, kinailangang mamasukan bilang alila. Sunod-sunod! Alam nyo, yung ganitong klase ng walang tigil na pang-aapi, hindi lang yan lumilikha ng mga biktima. Lumilikha rin yan ng mga rebelde. At dito na natin makikita kung paano. Imagine niyo yung pag-uwi ni Tales matapos siyang makalaya sa mga tulisan. Pagbalik niya, anong nadatnan niya? Wasak lahat? Yung lupa niya, may iba nang nagmamay-ari. Yung tatay niyang si Tandang Selo, hindi na makapagsalita sa sobrang sama ng loob. At yung anak niyang si Julie, alilala. Yun na yung huling patak. At dito, biglang nagbago ang lahat. Mula sa pagiging isang tahimik na magsasaka, naging isa siyang tulisan. Isang gabi, nakipagpalit siya kay Simon. Kinuha niya ang revolver nito. At pagkatapos nun, sumama na siya sa mga bandido at nag-iwan ng 3 bangkay, yung praile at yung mga bagong umukupa sa lupa niya na may pirma pang Tales na isulat gamit ang dugo. Pero teka, heto ang mahalagang punto. Itong mga pag-aaklas na ito, itong mga desperadong galaw, hindi ito nagkakataon lang. Lahat yan ay bahagi ng isang mas malaking plano na may isang utak lang sa likod. So, ang tanong, sino ba talaga itong si Simon? Sino ba tong yamaman at misteryosong mag-aalahas na parang laging nasa tamang lugar sa tamang oras para mag-udyok ng gulo? At ang sagot ay, marahil ang isa sa pinakamalaking twist sa panitikang Pilipino, si Simon ay walang iba, kundi si Crisostomo Ibarra. O, yung bida sa No Limit Tangere na akala ng lahat ay patay na. Nagbalik siya.
Ibang-iba na ang anyo at higit sa lahat, ibang-iba na ang layunin. Sa isang lihim nilang pag-uusap ni Basilio doon sa gubat, inamin niya ang lahat. Sabi niya, nagbalik ako. Pero hindi para magtayo ulit, kundi para wasakin ang lahat. Ang plano niya, gamitin ang kanyang yaman at impluensya para lalong palalain ang kasakiman at korupsyon hanggang sa umabot sa puntong ang mga tao na mismo ang mag-aalsa at gigibain ang buong sistema. Kaya naman, iniiwan tayo ng mga unang kabanatang ito na may isang mabigat na tanong na nakabitin sa isipan natin. Kung ang sistema na mismo ang bulok at siyang kalaban, sapat pa ba ang mapayapayang reforma? O baka naman kailangan na talaga ng marahas na paghihiganti para makamit ang tunay na kalayaan? Diyan masisimula ang tunay na sigwa.